Alright? 1 Timothy chapter 2, verse number 4. Nandiyan na po kayo? Alright? Sabay-sabay po tayo. Ready? Read. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Isa pa po. Basahin natin simula number 3. Ready? Read. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, dakila salamat po sa pagkakataon po na ito. Salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob sa bawat isa. Lord, you are a great God, a long-suffering God, a gracious God and a merciful God. Salamat, Lord, because of you, kaya po nandito po kami ngayon lahat. Nakatayo, may buhay, at binibigyan nyo ng chance na ialay aming mga katawan bilang haing buhay po sa inyo. I pray also for the visitors who have not yet believe on the Lord Jesus Christ, that they might see kung gaano kakabuti, O Diyos, sa buhay namin and in all men. Salamat po. May you have all the preeminence this morning. May you use this preacher only for the sole purpose of your glory in bringing many to glory also. And also to come to the knowledge of the truth ang mga mananampalataya. Lord, give me what to say this morning and bring to remembrance the things that I have prepared. In Christ's name we pray. Amen and amen. You could all be seated. Thank you so much po. Okay. So ating po pagpapatuloy, let me speak to you this morning. So panlima po ito sa ating Christian Life series, mga kapatid. Let me talk about evangelism and church planting. Evangelism and church planting. Coming from our verse, nakita po natin kung papaanong pinakita dito what is clearly the will of God. Ang sabi ng verse number 4, who will, ang tinutukoy na who, yung pinapatukuyan po ng word na yon ay walang iba kundi yung ating God, our Savior, in verse number 3. Na ang sabi po ng talata in verse number 4 na ang kanya pong kalooban ay ang lahat ng mga tao ay maligtas. Amen. Regardless of what religion, regardless of what race, regardless of who they are, whether they be of noble character, maybe they are poor in society, wala pong pakialaman Diyos who will have all men to be saved. Nais ng Diyos na maligtas kahit po sino, at yun ang kanyang kalooban. Meaning to say, mga kapatid, if verse number 4 is true, then Calvinism is wrong. Are you there? If this verse is true, then Calvinism is wrong. Why? Dahil ang kalooban ng Diyos, not to damn souls in hell, but have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Dito po makikita natin yung dalawang bagay which will be the bedrock of our study for today. Ang sabi niya, may dalawang bagay na kalooban ng Diyos dito. Una ay maligtas ang lahat ng tao, at pangalawa ay dumating sa kaalaman ng katotohanan. At ito po yung, kung bakit ito yung title ng ating pong mensahe ngayon, is that evangelism and church planting is very, very important in the life of Christians. Kagaya po ng ating pong pinag-aaralan last week, mga kapatid, about church involvement. Mahalaga na ang bawat isang ligtas ay parte ng isang local church. Are you there? Mahalaga ng isang ligtas ay parte ng isang local church. We're not just speaking about the body of Christ as a whole congregation, but I'm speaking for a visible local church. Na pwede kang pumunta, na pwede kang maging part, na pwede kang maging member. Napaka-importante na meron pong local church ang isa pong tao na naligtas. Okay po? Mahalaga na merong isang local church ang taong naligtas. So I have a table. So I will call this God's mission program. God's mission program. Simple lamang yung outline nito, mga kapatid. You have God's will. Then you have God's work. And lastly, you have God's worker. Ang kalooban ng Diyos, dapat nating maintindihan, ang Diyos din ang gumagawa. Ang Diyos din ang magsasakatuparan. Pero ang gusto kong maintindihan natin, hindi isasakatuparan ng Diyos ang kanyang kalooban nang wala ang kanyang workers. At what I want you to realize this morning is that there's no other worker, walang ibang worker ang Diyos, kundi yung mga tao din na kanyang niligtas. There are no other workers aside from those who have been bought by the blood of Christ.
At sabi po dito, so this is how simple it is sa ating binasa, the will of God ay dalawang bagay. All men to be saved. At pangalawa, come to the knowledge of the truth. All men to be saved and come to the knowledge of the truth. And these two correspond to the title. Alright? Ang kalooban ng Diyos ay bawat isang tao, lahat po na nakaupo dito ngayon, God's will for your life, kung hindi ka pa saved, masave ka. Amen. Ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay ay makilala mo ang Panginoong Jesucristo. There's no other thing. Kung maintindihan mo man yung ibang mga bagay na natututunan sa isang simbahan at mamiss mo ang iyong kaluluwa kung saan mapapunta, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? So napaka-importante na una pa lang maintindihan natin what is God's will. Is that all meant to be saved? But not just that. Kaya may church para mag-come tayo to the knowledge of the truth. Alright? Ito po yung simple outline na may kita po natin. At gusto ko punta tayo ng verse, Philippians chapter number 2. Let's look at God's work. Para maintindihan natin na ang Diyos, even though hindi natin nakikita siya. Okay, meron po ba dito nakakita sa Diyos? Meron na po ba? Mga kapatid, pag pipray ka namin, pag nakita mo. Okay? Dahil sa ngayon, we walk by faith, not by sight. Philippians chapter 2 verse number 13, ang sabi ng Bible, for it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. So meron pong work ang Diyos. Maliwanag po ba yun? Last week, pinakita po natin yung verse na yan at sinabi natin na ang Diyos ang kumikilos, mga kapatid. Ang Diyos ang may work. Ang Diyos ang may trabaho sa bawat isa po sa atin. In Romans 1:16, my preaching ability, your speaking ability, is not the power of God unto salvation. Ang sabi ng Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Ang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ay pamamaraan niya at mensahe niya. Hindi yung galing ng tao, walang pakialaman Diyos kung mabagal magsalita yung kanyang gagamitin, kung mabilis magsalita yung kanyang gagamitin, kung sinong tao yung kanyang gagamitin. Pero kung ang tao na ito ay papangaral si Kristo, ay papangaral faithfully the gospel of Christ, regardless of the person, regardless of how good he is sa kanyang pagsasalita, that God can use that. Because the power of God unto salvation is the gospel. So kapag pinreach ang gospel, yun yung kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas. Amen. That's the power of God in the gospel, mga kapatid. Ephesians chapter 4 verse 12. Ephesians chapter 4 verse 12. Now, may kita natin na yung work na ito ng Diyos, hindi lamang para maligtas ang isang tao, bagkus ay para dumating siya sa kaalaman ng katotohanan. Sabi ko nga po sa inyo, hindi nagligtas ang Diyos para iiwang sanggol ang kanyang mga anak. Gusto ng Diyos na yung mga sanggol na ipinanganak sa pamilya ng Diyos ay magiging mga matured saints, to be perfected saints, para magamit niya for His purposes. In Ephesians chapter 4 verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Kaya hindi pa pwede na sabihin, hindi na ako dapat mag-part ng isang local church kasi part na ako ng body of Christ. Kasi bakit nagbigay pa ng pastor? Bakit nagbigay pa ng evangelist? Bakit nagbigay pa ng apostles and prophets kung kaya naman pala nilang mag-grow by themselves? If men can grow by themselves, bakit nagbigay pa ng ganun ng Diyos? Amen. Nakita po natin, binigay ng Diyos yung mga gifts po na ito sa body of Christ practically para i-guide yung mga sanggol na ito na naligtas at mag-grow sila sa Panginoon. And they need a guide. And they need a guide. For the perfecting of the saint, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. 1 Timothy 3. Kaya ako rin po nasabi na yung come to the knowledge of the truth is
is connected to the church. Okay? Kasi sabi ng 1 Timothy 3:15, 1 Timothy chapter 3 verse 15, ito po. Ang sabi ng Bible, "But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth." Paano ka mag-come to the knowledge of the truth kung wala yung pillar and ground of that truth? So it is necessary, kailangan po na nag-i-exist ang church para ang mga tao ay hindi lamang masave, bagkos ay dumating sa kaalaman ng katotohanan. Pero pwede nyo itanong, "Preacher, which church?" "Preacher, ano pong simbahan?" Ang dami. 'Di ba? Pagpunta pa lamang natin dito, kung dadan tayo ng highway, napakaraming simbahan, sandamakmak na simbahan. And in their, sa kanilang karatula, nakalagay doon, Christ, Church, Iglesia ni, mga ganyan. Napakarami pong simbahan. Pero sabi ng Bible, the church is the pillar and ground of the truth. That is God's church. Alright? That is God's church. Kung una pa lang, ang mga miyembro ng isang church ay hindi ligtas, paano mo expect that they come to the knowledge of the truth? Kailangan, ang mga miyembro ng church na yun, ligtas muna. Because they will now bear witness with the Spirit. Dahil meron na silang Espiritu ng Diyos. Unless ang tao may Espiritu ng Diyos, hindi siya ligtas. Nandiyan po kayo? Unless wala yung residing Holy Spirit, Ephesians 1:13, ang sabi ng Bible, "In whom you also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe," anong result? "Ye were sealed with that Holy Spirit of promise." Kaibigan, kung wala ka pang Holy Spirit, ibig sabihin hindi ka pa saved. Ibig sabihin mapapahamak ang iyong kaluluwa. Ibig sabihin merong naghihintay sa iyong kapahamakan. At ang kailangan mo ay hindi relihiyon. Ang kailangan mo ay hindi umanib sa isang samahan. Ang kailangan mo ay makilala ang tagapagligtas. And that is not yourself. And that is not a pastor. That is not a minister. That is Jesus Christ Himself. Ang kailangan mo ay ang Panginoong Jesucristo para maligtas ang iyong kaluluwa. At may kita natin dito, this is all God's work. Para gawin, para mangyari yung kalooban ng Diyos, ang Diyos din yung gagawa. Pero meron siyang manggagawa. Alright? Merong manggagawa ang Diyos to fulfill His will. Romans chapter 10, verse number 14. Romans chapter 10, verse number 14. Ano pong sabi ng Bible? Romans chapter number 10, verse number 14. Ang sabi po ng Bible ito, sa Romans chapter 10, verse number 14. "How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?" How shall they hear kung walang magsasabi sa kanila? Paano sila makakapakinig kung walang bibig na gagamitin ng Diyos? Yes, it is God's work, pero hindi binabypass ng Diyos ang human instrumentality. Merong ginagamit ang Diyos na tao, merong ginagamit ang Diyos na kalalakihan, merong ginagamit ang Diyos na kababaihan para sabihin sa iba, para ikwento sa iba, para ipangaral sa iba na ang mabuting balita ni Kristo ay nagliligtas ng kaluluwa. Merong ginagamit po ang Diyos. Amen. Hindi ang Diyos mismo ang magbo-broadcast galing langit at sasabihin niya, "Magsisi na kayo, maniwala na kayo sa ginawa ng aking anak." Hindi gagawin ng Diyos yon dahil ginawa na ni Kristo ang dapat gawin ng Diyos at yon ay bayaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Binayaran niya doon sa krus, namatay siya para sa ating mga kasalanan, inilibing sa ikatlong araw na buhay na magbuli. At gusto ko sabihin sa inyo na yung ginawa ni Kristo sapat na para bayaran ng ating mga kasalanan. Wala ka nang dapat idagdag sa ginawa ng Panginoong Hesus. The only response to the gospel is believing the gospel of Christ. Wala nang iba po. Amen. Hindi mo na dapat dagdagan yung ebanghelyo.
Kaya kung tatanungin tayo, kuya, ate, kung ikaw ay, wag naman sana, kakatukin ng kamatayan, alam mo ba kung saan mapupunta yung kaluluwa mo? Preacher, malakas pa po ako. Preacher, bata pa ako. Preacher, marami pa akong gagawin. Hindi naman. Ang sakit naman, hindi naman yan nagpapaalam eh. Ang aksidente naman, hindi yan magsasabi sa'yo, ito ha, pagdaan mo dyan sa crossing, may truck na malaki dyan. Walang ganun. Hindi nagpapasabi yun, mga kaibigan, mga kapatid. So it is better that when you are hearing these words of God coming from the scriptures that you believe the record of God. Na paniwalaan mo yung sinabi ng Diyos that it is very, very true na binayaran na ni Kristo yung ating mga kasalanan and it is your responsibility to believe the gospel. Responsibilidad po natin na paniwalaan yung ebanghelyo ni Kristo, mga kaibigan, mga kapatid. And God is using men and women to do His will. Gumagamit siya ng mga tao. Amen. May ginamit ang Diyos para iimbita ka dito. May ginamit ang Diyos para nandito ka ngayon, para naririnig mo at para nalaman mo ang katotohanan. Purihin ng Diyos sa ginamit niyang tao. Amen. Titus 1. But what is important also is to come to the knowledge of the truth, and the church is very part of that will. Sabi niya in Titus 1:5, Titus chapter 1 verse 5, For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee. Nakita po natin? Bakit maglalagay ng mga elders in every city? To set in order the things that are wanting. Our God is a God of order. Amen. While we believe na minsan hindi talaga dumadaan sa plano o hindi nangyayari sa plano yung mga gusto nating mangyari, and minsan merong freedom ang Holy Ghost to direct things, okay? We also believe that God is a God of order. At hindi ang Diyos natin organized. Isipin mo ba naman, kung ang Diyos natin di organized, no, every week may asteroid na bumabagsak dito sa lupa. Yung araw minsan mainit, minsan lalapit ng sobra, masusunog. Hindi po. Ang Diyos natin, nung nilikha niya lahat ng bagay, in order. Amen. Hindi ba tayo nagpapasalamat na yung muka natin, yung ilong natin nandito, at yung bibig natin nandito? Gusto niyo ba ilong natin nasa likod? Pag kumain ka, amuin mo dito, kakain mo. Hindi, nasa order po lahat ng bagay. That is our God. And ganun din po pagdating sa Diyos. So hindi ang Diyos, ililigtas lang ang tao at papabayaan niya. Kaya may simbahan, kaya may church. Kasi kailangan may order. At kailangan merong nagsiset in order. Merong tao na ginagamit ng Diyos para mangyari itong bagay na to at hindi pwedeng bara-bara, dapat ma-set in order the things that are wanting. 1 Timothy 5, verse 17. 1 Timothy 5, verse number 17. 1 Timothy 5, verse number 17. Ano sabi ng Bible? Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Para maisakatuparan yung kalooban ng Diyos na dumating sa kaalaman ng katotohanan ang bawat taong maliligtas, meron siyang mga manggagawa, and among those are the elders. At ang sabi ng Biblia, they should rule. That rule well. That rule well. So sila mag-set ng rule. Alright? Sa isang church. Para maging maayos, para yung order ay maayos, para magkaroon ng plano kung paano matutupad ang kalooban ng Diyos, paano tayo gagamitin ng Diyos in this great work. Nandiyan na po kayo? So, pwede nating itanong. By the way, baka hindi nyo naiintindihan po ang church plant na term. Ibig sabihin lang po nito,
yung magsisimula ng isang gawain sa isang lugar. No? So meron tayo dito local church, pero kahit po tayo ay isang church na dito, sa lokal ng San Isidro, Subic, Zambales, still, mga kapatid, dapat tayo ay on the process na i-desire natin na tayo pa ay makapagbahagi sa ibang tao at makapag-start ng mga gawain. Amen. Diyan pa po kayo? Mainit po ba? Okay lang? Purihin po ang Diyos. So, bakit pa tayo mag-witness? Bakit tayo magpipreach ng gospel? Bakit tayo magsisimula ng mga simbahan kung napakarami naman ng mga simbahan? Dami. Sa bawat sulok, meron. At kahit pa mga baptist po, napakadami na. Tama po ba? Amen. So, ang kailangan nating ma-realize, we are living in a time of deception and apostasy. We're living on a time where seemingly, napakaraming mga tao ang saved. Maraming mga nagpo-profess na tinanggap daw nila si Kristo. Maraming nagpo-profess na naniwala na daw sila. Okay? Maraming nagpo-profess that matagal na sila sa simbahan. Pero, ito po, nakaka-offend po ba kapag natanong ka, are you saved? Will a saved individual be offended kung tatanungin siya, ligtas ka ba? Are you saved? Mga kapatid, kung tayo ligtas, di dapat tayo ma-offend doon. It is an opportunity to testify kung ano yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay at ano yung ginawa niya. So kung isang tao ay tatanungin, ligtas ka ba? Are you saved? Dapat, amen, by the grace of God, I am saved. Ganun lang kasimple yun. Pero kung isang tao ay ma-offend by asking that question, ibig sabihin, maaring tinitignan niya yung sarili niyang gawa. Hindi mo ba nakikita, parehas tayo ng damit? Hindi mo ba nakikita, matagal na ako sa simbahan? Hindi mo ba nakikita, palagi ako naglilingkod, umaawit ako sa choir? Hindi ba yun obvious na ligtas ako? Mga kapatid, that is not the basis of salvation. Kahit napakaraming kanta ka na ng kinanta, kahit buong playlist ng hymnal ay sa ulo mo, kung hindi ko kilala ang Panginoong Isokristo, there is no salvation in you. You could be deceived. Amen. Salamat. Right? We could be deceived. Why? Because the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Lest the light of the glorious gospel of Christ, which is the image of God, should shine unto them. Therefore, walang sino man ang pwede mag-assume na yung tao na yun, basta nakita mo nakadamit, uy, save yan. Hindi ganun. Hindi basihan yung damit ng isang tao para masabi mong isang tao ay ligtas o hindi. Alam mo ba yung ebanghelyo? Do you know the gospel? Could you tell me, nasa saan yung gospel sa Bible? And have you trusted in Christ? Nawawala bang kaligtasan? Paano kapag nakapatay ka ng ibon? Paano kapag nakaapa ka ng butiki? Ligtas ka pa rin? Okay? Diyan pa po kayo? Salvation is a personal issue. Hindi porket parte ka ng isang simbahan, sumali ka sa mga tao na ito, maring yung iba kasama mo, ligtas sila, pero ikaw hindi. Pwede po yun. Pwedeng, tayo ngayon na nandito tayo, umaattend tayo dito, masaya tayo kasi kapag tanghali may kainan eh. Amen. At masaya kasi marami kang kakwentuhan. Pero aside from that, mga kaibigan, mga kapatid, kung masarap yung fellowship dito, mas masarap kung meron tayong true fellowship with the blood of Christ. Kung ikaw mismo at ako ay magkapatid spiritually. Amen. Dahil kung physical lang ang ating relationship and not spiritual, that will not be beneficial for you. Hindi ka magbe-benefit. Why? Because yung mga benepisyo na matatanggap mo, puro lang physical and not spiritual. Kung meron kang physical insurance, dapat meron kang spiritual, mga kaibigan, mga kapatid. Meron kang katiyakan ng kaligtasan na ikaw ay mapupunta ng langit kung ikaw ay babawian ng buhay. Romans chapter 10. Romans chapter 10. I preached this a month ago, I believe. Romans chapter 10 verses 1 to 3. Romans chapter 10 verses 1 to 3. Brethren, sabi niya,
My heart's desire, Apostle Paul is speaking, ang kanyang desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Kung meron kang grupo ng tao na iisipin na papunta na sila ng langit, Israel na yun. Kasi pinili sila ng Diyos eh. Pero bakit si Apostle Paul in Romans 10:1, his desire is for them to be saved? Bakit ang kanyang desire maligtas ang Israel? Sabi niya, binigay niya yung reason, verse 2. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. At yan po yung kinakaharap natin, mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon ngayon. Napakaraming mga tao, they are very religious. Napakaraming mga tao, napakadeboto nila. Itong mga linggo na paparating, marami na namang tao ang magsusugat ng kanilang mga likod, magpapapako sa krus, gagawin nila yung kanilang mga deboto at panata taon-taon. At iniisip nila na sa kanilang mga ginagawa, titingin ng Diyos, sasabihin, maawa ang Diyos sa kanilang kinalalagyan. Mga kapatid, ang tanging tao na kinabangan ng Diyos, na tinignan ng Diyos at sabi niya na okay yung ginawa nito, sapat yung ginawa nito, ay ang kanyang anak lang. You will not gain the favor of God by cutting yourself, by bleeding yourself, by crucifying yourself on the cross, physical cross. Hindi mo magigain ang favor ng Diyos. Kahit ano pa ang panata ng isang tao, saktan niya yung kanyang sarili. Kasi ang inisip ng tao, kung bakit niya ginagawa yun, ay kapag sinaktan ng tao ang kanyang sarili, maawa ang Diyos sa kanya. Yun yung mindset dun eh. Kung bakit mo susugatan yung sarili mo, maraming dugo, talagang nagpepenitensya sila, bakit nila ginagawa yun? Kasi iniisip nila, titingin ng Diyos at kakahabagan sila, kawawa naman sila, nagsusugat-sugat sila. Mga kapatid, sa Biblia, ang gumawa nun ay yung mga propeta ni Baal. Ang gumawa na sinugatan nila yung kanilang mga sarili sa Biblia, mga propeta po yun ni Baal. Kilala niyo po si Baal? Diyos-Diyosan po yun. Kaya nila sinusugatan silang sarili para tingnan sila ng Diyos nila, nananalangin sila, sumasayaw sila, sinusugatan nila, nagdudugo sila para apoy, apoy, apoy. Si Elijah, mga kapatid, iba. Nung si Elijah ay nandoon sa pagkakataon na yon, binasa niya pa yung alay. Di ba? Counterintuitive yun. Why? Bakit mo babasain? Nangihingi ka nga ng apoy. Make it dry. Make it more dry. Hindi. Make it wet. Make it what? Lagyan mo na tubig yan. Ang dami pang tubig na binasa talaga. Para no doubt, na pag dumating yung apoy ng Diyos, it will consume it kahit pabasa. God's ways are not our ways. God's thoughts are not our thoughts. His ways are higher than us. Kaya kung iniisip mo, ay, yung tao na ito, panata siya sa kanyang buhay, buong buhay niya, binigay niya para maglingkod sa Diyos. They have the seal of God. Napakaraming mga tao, napakaraming mga panata, napakaraming debosyon sa bahay nila. Meron silang mga santo doon, dinadasalan nila. Ang ginagawa nila yun araw-araw, faithfully. Pero mga kapatid, sabi ng Biblia, posible, that you have the zeal of God, but not according to knowledge. And also they being ignorante sila sa righteousness of God. Napakaraming mga tao, they are ignorant of God's righteousness. Ignorant. Because that is not according to knowledge. Preacher, napakabait ng tao na yun. Imposibleng sa impyerno mapupunta. Madaming natulungan, preacher. Madaming natulungan, nalalapitan, talagang sobrang in touch sa mga tao. Walang tinatanggihan yun. Okay, politiko yun siguro. But, kahit ganoon, kahit ano pang kabutihan ang gawin niya in His sight, hindi siya papasa sa standard ng Diyos. Maybe pumasa ka sa standard ng tao. Hindi natin sinasabi na huwag kang maging mabuting tao dahil may kalalagyan ka. Pag hindi ka mabuting tao, baka makulong tayo. Di po ba? Hindi natin sinasabi that we become irresponsible citizens of this country. We're not telling that to people. But we're telling them,
If you are a good citizen of this country, kung ikaw ay mabuting tao na gumagawa ng mabuting gawa dito sa bansang ito, you better look to the one who is truly good. And that is God Himself. At wala siyang ibang provision for your soul, not your own goodness. I'm telling you, that's as filthy rags, sabi ng Biblia, yung righteousness natin, but the righteousness of God, which is in the Lord Jesus Christ. Yun yung kailangan mong pagtiwalaan, not your own. Not your own. Hindi yung sarili natin. Hindi yung galing natin. Hindi yung mga accomplishments natin. What is gaining this whole world? Ano yung makuha mo lahat ng mga bagay na ito? Maabot mo lahat ng pangarap mo, marating mo lahat ng destinasyon na nakalagay sa bucket list mo. Pero kung ma-miss mo si Kristo, you miss the only trip that only the blood of Jesus Christ could purchase. And that is heaven. Amen. And that is heaven. They have the zeal of God, but not according to knowledge. So bakit tayo magpipreach pa? Bakit tayo dapat mag-desire na mag-start ng mga gawain, mga kapatid? Dahil not everyone that name it the name of Christ ay nasa katotohanan. Not every one of them. Sadly, kahit po yung mga Baptist, amen, mga kaibigan natin are under the deception of the enemy. Like the Jews who have the zeal of God, these people know much of the Bible but missed Christ. 2 Timothy 3:7. Posible ba yon? Maraming alam sa Bible, maraming natututunan, maraming alam na doktrina, maraming alam na verses. Posible ba na sila pa rin ay hindi ligtas? Anong sabi ng Bible? Ask the Bible. Ang sabi ng Bible in 2 Timothy 3:7, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Amen. Natututo naman, maraming natututunan, pero hindi dumadating sa kaalaman ng katotohanan. Yan ang nakakalungkot na katotohanan, realidad na kailangan nating maintindihan. Tanungin ko po kayo, nasa katotohanan po ba kayo? Parang ang hina. Parang kapag nasa basketball kayo, sumisigaw pa kayo. Amen. Kayo po ba ay nasa katotohanan? Kayo po ang responsable para sabihin sa mga tao kung paano sila masave. Tayo po. Wala pong iba. Kung sinasabi mo na nasa katotohanan ka, ikaw ang sugo ng Diyos. Ikaw ang gagamitin ng Diyos. Ikaw ang dapat magsalita. Ikaw ang dapat magsabi. Ikaw ang dapat gamitin ng Diyos. At sa bagay na to, hindi dapat tayo maging mayabang, mga kapatid. Hindi dapat tayo, nasa katotohanan kami. Ano yun? Kung wala kang gagawin para magligtas pa ng iba, ang Diyos. Kung hindi mo ipapagamit ang iyong sarili. Dapat maintindihan natin, di dapat tayo maging mayabang bagkos ay magkaroon tayo ng burden. Burden in our hearts. A burden of debt. Na para kang may pagkakautang sa lahat ng mga tao na ikaw ay naligtas. Hindi mo deserve. Amen. Sino dito magsasabi na deserve niya ang langit? Isang malaking sinungaling. Pero kung sino man sa atin dito ang nagsasabi, biyaya lang ng Diyos kung bakit ako naligtas. Biyaya lang ng Diyos kung bakit ako papunta ng langit. Biyaya lang ng Diyos na napatawad ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Then glory to God. Be a witness for the Lord Jesus Christ. Amen. In a very practical level, yung mga tao nga na hindi nila alam ang truth, na inisip nila ligtas na sila, faithful sila eh. Tama po ba? Faithful sila sa ginagawa nila, linggo-linggo o Wednesday, kung ano mang araw ang kanila, depende, Sabado, no? Kung sila nga napaka-deboto nila, panata nila sa kanilang debosyon, sa kanilang pagkakaintindi kung paano i-please ang Panginoon. What more tayong mga saved? What more tayong mga nakakaalam ng katotohanan? Nagyayabang pa tayo minsan, rightly dividing the word of truth. If we know the truth, amen, then we should. Dapat tayo po yung mas magiging masipag sa bagay po na ito. Dapat po tayo yung mas magiging merong burden para abutin ng mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo. 2 Corinthians chapter 5, verse number 15. 2 Corinthians 5, verse number 15. Mag-amen nga po yung mga saved na? Amen. Wow. Kung hindi ka nag-amen, nawa, masave ka ngayon.
Nawa makilala mo ang Panginoong Hesukristo. In 2 Corinthians 5:15, the Bible tells us, and that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Mga kapatid, mga ligtas, ang sabi po ng Bible maliwanag, tayo na mga buhay ay hindi na dapat mamuhay para lamang sa ating mga sarili. Bagkus sa Kanya na namatay para sa atin at nabuhay na magmuli. We have a risen Lord. Amen. Hindi tayo naglilingkod sa bato, hindi tayo naglilingkod sa bakal, hindi tayo naglilingkod sa kahoy. Tayo ay naglilingkod sa isang buhay na tagapagligtas. Namatay siya, yes. Amen. Namatay siya. Because He died for our sins. Yet, He rose again the third day. I'm serving a Lord that rose from the dead. I am not a Buddhist. I am not a Hindu. I am not a Shintoist. I am not a Taoist. I am a Christian because I am in Christ. Amen. At yun ka rin. Kung naligtas ka, you are a Christian. You are part of Christ and Christ is in you. Then kailangan ipagamit natin yung buhay natin sa Panginoon. Mga kapatid, lahat po tayo dito ay tinawag ng Diyos. Maring hindi ka preacher. Amen. Hindi ka evangelist, hindi ka pastor. Maring hindi ka ganun. Pero lahat tayo ay tinawag to be a witness of the gospel and to partake in the Lord's work. 2 Corinthians 5. Kagaya po na sinabi ko sa inyo last week, hindi po tayo nagsusubscribe doon sa idea na ang dapat lang kumilos sa gawain ng Panginoon ay yung mga tinatawag na full-time worker. No? We do not subscribe to those. Tayo po ay, dapat nating maintindihan, lahat po tayong na-save ng Panginoon is supposed to be a witness for Jesus Christ. Lahat po tayo. Each of us, bawat isa sa atin, ay kasama dito sa ministry of reconciliation. 2 Corinthians 5, verse number 18. Ang sabi niya, and all things are of God. Kanino ang lahat ng bagay? Kanino po ang lahat ng bagay? So para kanino dapat yung buhay natin? Then bakit ka makasarili? Then bakit tinatanggihan mo yung mensahe ng Diyos? Ba't ayaw mong paniwalaan si Kristo Jesus? Ba't namumuhay ka lang para sa iyong sarili? Ang sabi ng Bible, all things are of God. Sa Diyos po lahat. Who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ and hath given to full-time workers the ministry of reconciliation. Abay, mali yun. Amen? Walang ganun sa talata. Tama? Lahat ng mga saved, part of the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Kinumit sa atin ng Panginoon yun. Meron tayong responsibilidad para sabihin din sa mga tao na ating nakikilala, nakakasalamuha, na tayo, right now, ang Diyos nag-o-offer ng reconciliation sa tao. Ano niyo po ibig sabihin ng word na reconciliation? Reconcile, reconciliation. Ibig sabihin, dating may hindi pagkakaunawaan. Dating may pagtatalo. Dating merong rift. Dating merong hindi maayos yung relationship. But because there's reconciliation, na ipagkasundo yung dalawang magkaaway na ito. There is enmity. Bakit po ang tao kailangan makipagkasundo sa Diyos? Dahil nahiwalay po ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. Sin had separated us from God. Our sins have separated us from God. At dahil doon, ang Diyos na banal, hindi siya pwede makipag-fellowship sa taong makasalanan. Because God is so holy, God is so pure. God ay walang kasalanan sa Kanya. Pero look at the next passage. In verse number 21, tatalunan ko muna yung 20. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Nandiyan pa po kayo?
Alam ng Diyos na ang tao mapapahamak at mapupunta sa impyerno. Alam ng Diyos yun. Pero hindi po naging bulag ang Diyos sa pangangailangan ng tao. Kung merong pinakamatalino sa lahat, walang iba kundi ang Diyos. Kung nag-isip ang Diyos, sobrang bilis ng kanyang pag-iisip, sobrang lawak ng kanyang inisip, lahat ng mga ways, nilatag niya na. Lahat ng ways. Paano ba? Ano bang gagawin ko sa tao? Ano bang dapat mangyari sa tao? Ano bang pwedeng mangyari sa tao? Walang ibang way. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kung ang sinet ng Diyos na pamamaraan para maligtas ang tao ay si Kristo, then yun lang yung tanging pamamaraan. Out of all the possibilities na pwede mangyari, that is the right choice para i-reconcile ang tao sa Diyos. Nandiyan pa po kayo? Ibig sabihin, kaibigan, ito ang ibig sabihin nun. Kung sabi ng Diyos, kailangan lahat ng tao ay maligtas. At para maligtas ang lahat ng tao ay kailangan mong dumaan kay Kristo. Then yun na yung best na binigay ng Diyos para sa tao. At wala nang kahit na ano pa, aside from that God could give, but only His Son. That is His best. That is the only choice. That is the only way para maligtas ka. Wala nang iba. Wala na, hindi na pwede mag-devise ang Diyos ng any other way. Not an angel, not anybody. His own Son died on that cross to pay for your sin. Wala nang ibang pamamaraan para mabayaran yung kasalanan natin. He became sin for us. And let me tell you, Jesus Christ is no any other man. Hindi siya ordinaryong tao. Jesus Christ is God Himself. In John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesus Christ manifest in the flesh. Ang Panginoong Jesucristo ay Diyos mismo. Preacher, sabi mo ang Diyos banal, yes. Sabi mo ang Diyos, hindi niya matatanggap ang kasalanan, yes. But Jesus Christ became a man. And as a man, He became sin for us. Wala pong kasalanan ng Panginoong Yesus. Kahit panoorin niyo pa yung buhay ni Kristo simula nung kanyang ipinanganak, hanggang siya ay nandoon sa krus na matay, wala ka makikitang kahit na anong bahid ng blemish. He is spotless. He is unrebukable. He is perfect and holy sa kanyang buhay. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Preacher, bakit siya namatay? Kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay, hindi naman siya makasalanan. Wala naman siya na ganung kasalanan. Hindi naman siya nagkasala ni isang beses sa talan ng kanyang buhay. Bakit siya namatay? Alam mo bakit siya namatay? Dahil sa kasalanan mo. Dahil sa kasalanan ko. Namatay si Kristo hindi dahil sa kanyang sariling kasalanan. Dahil wala siya nun. Namatay si Kristo dahil sa katigasan ng ulo mo. Namatay si Kristo dahil sa kakulitan mo, dahil sa kasalanan mo na ayaw mo lumapit sa Diyos. Yang kasalanan mo na yan ang magdadala sa iyo sa kapahamakan, pero si Kristo, kinuha niya yan, binayaran niya yan. Dahil ganun tayo kamahal ng Diyos, na wala nang excuse ang tao na sasabihin sa Kanya, Lord, bakit mo kami pupunta na impyerno? Hindi mo kami niligtas. Walang magsasabi sa Diyos niyan sa isang araw. Walang bibig na kayang magsabi sa Diyos na walang ginawa ang Diyos dahil, mga kaibigan, mga kapatid, namatay na si Kristo sa krus. At kung hindi yung papaniwalaan ng tao, walang espesyal na anghel na mag-aahon sa iyo sa impyerno para kunin ka doon kapag napunta ka. Hindi pwedeng sabihin, sige, naawa na ako doon eh. Anghel, pakuha nga. Walang ganon. It is appointed to man once to die. And after this, the judgment. Brethren, lahat po tayo tinawag po dito. Part tayo ng ministry of reconciliation. Sabi ng verse 20, 2 Corinthians 5, Now then, we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. And that is our ministry. Mag-amen po ulit ang mga saved? Ministry po natin ang ministry of reconciliation.
Yung may pagkasundo po yung mga tao para hatakin sila mula sa kanilang kasalanan at idala sila patungo kay Kristo Jesus. That is our ministry. Amen. We have no other ministry na yung mga ibang ministry, all part of that. Ang sabi niya, tayo po ay mga ambassadors for Christ. An ambassador, representative siya ng bansa kung saan siya galing. Nakadestino siya sa ibang bansa, pero siya ay citizen ng bansang kanyang pinanggalingan. And mga kapatid, tayo po, our citizenship is in heaven, from whence we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Hindi na po matagal, mga kaibigan, mga kapatid, we will leave this world soon enough, either by death or by rapture. Ang tanong, are you ready? Are you ready? Romans 12, verse number 1. Popular? Yes. Kasi binigay dito yung dapat nating gawin sa ating katawan now na tayo ay ligtas na. Ang sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Mga kapatid, kapag diniscern natin ang ating buhay, tayo ay palagi on the go, ready na mag-share ng gospel, kailangan po ng sacrifice yun eh. Amen? Kailangan po talaga ng sacrifice kasi minsan gusto na lang natin magpahinga, gusto na lang natin mag-entertain sa sarili natin, bakit pa tayo mag-share? Pero it requires sacrifice on our part na magiging parang yung hininga natin, mga kapatid, ay salita ng Diyos. Na every time na meron tayong opportunity, we will be a witness for our Lord Jesus Christ. Now, ito pong ibibigay ko next ay practical things na lamang po sa ating pagtatapos. Practical things para ma-involve natin yung ating sarili in evangelism and church planting. I encourage you, mga kapatid, meron ka pong pwedeng gawin, kahit ano ka. Bata, adult, young people, we all have a part in this great work of God. Remember this, kalooban po ng Diyos to. Kalooban po ng Diyos. So kapag inalign mo yung buhay mo sa kalooban ng Diyos, goods ka. Amen. Maayos na ipepresent natin yung ating katawan bilang haing buhay. Unahin ko ito po, mga kapatid, sa kanila ng mga nagiging part ng children outreach. Mga young people natin na nagiging part ng outreach sa mga bata. Lagi niyong tatandaan na evangelism yung ginagawa niyo. Evangelism yung ginagawa natin. Maging faithful tayo na i-instill yung gospel at kung minsan, alam ko na kapag sakripisyo kayo. I encourage you, just continue in what you are doing. Yung maliit na bata na yun, maaaring tinuturuan nyo, uhugin pa siya, madumi yung damit, di ba? Pero hindi nyo alam, baka isang araw magpapastor yun. At maaalala niya, si teacher ganito yung nagturo sa akin. Eh, sinukuan mo, tinamad ka. Na-late ka ng gising kasi nanood ka ng Netflix nung gabi, ng Friday. Nanood ka. Bumabad ka sa sarili mo. So, nung gigising ka na ng alas 8 ng umaga, sabi ng katawan mo, pahinga ka muna. Huwag ka nang pumunta doon. Pupunta ka pa doon, tuturo ka sa mga, di naman nakikinig yung mga yon. Huwag ka nang tutuloy. Di po ba? So, ang encouragement natin sa inyo na mga nagtuturo, magpatuloy lang. Tingnan nyo, Acts chapter 16, verse number 1. Acts chapter 16, verse number 1. Merong anak dito ng isang disciple. Siya ay disciple na at meron siyang nanay. Na yung nanay niya, Hudyo, na naniniwala, na believer. Ang sabi dito, then came he to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there, named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewess, and believed, but his father was a Greek. Hindi natin alam, pero yung nanay niya mananampalataya. Isang bagay, bakit pa ilalagay ng Bible dito, yun na yung nanay niya, Jewess, at yung nanay niya, naniwala or believe. Para sabihin sa atin na may impluensya ang magulang sa anak. At kaya siya ay naging disciple, I believe also, dahil yung kanyang nanay ay naging matyaga sa kanyang buhay.
to raise him up in the nurture and admonition of the Lord. Mga kapatid, yung mga batang ating nire-reach sa ating children outreach, pinapabayaan nga lang ng magulang na makinig sa atin, tama? Take that opportunity to share to them, be faithful sa ginagawa natin doon. Huwag nyo silang susukuan, alamin nyo yung pangalan nila, alamin nyo yung birthday nila, ganun. Amen. Para hindi nila makakalimutan tayo at di nila makakalimutan yung tinuturo natin sa kanila. Nabanggit ko na dati si Pastor James Knox sa US. Part ng kanyang testimony, habang siya'y lumalaki, palipat-lipat din sila ng simbahan. Pero I believe, doon sa isang church na inatin nila, sa isang Brethren Church, okay? Plymouth Brethren, yung type ng denomination na yun. May time sa kanyang buhay na meron siyang Sunday school teacher. At yung Sunday school teacher na yon, sobrang sipag at sobrang tiyaga na magturo sa kanya ng mga bagay tungkol sa Biblia. Sasabihin nyo, normal lang naman preacher yung may Sunday school teacher na ganun. Pero mga kapatid, itong matindi doon, siya lang ang estudyante. At hindi lang isang linggo tinuruan mga kapatid, taon. Siya lang po ang estudyante nung teacher na yon. Pero matyaga yung teacher niya na yun na nagtuturo sa kanya, week after week, nagpe-prepare. At sabi niya pa dun sa kanyang libro, dun kasi sa libro niya na From Where I Stand, sabi niya dun, tinuturo pati yung missionary journey ni Paul, nagdadala ng mapa. Tapos tinuturo sa kanya, ganito yung pinuntahan nila, dito sila pumunta. Siya lang po yung tinuturuan. Bakit nagtsatsaga yung tao na yun? Maybe that man knows the importance nung pagtsatsaga sa isang bata. Because we don't know kung sino yung bata na yun, gagamitin siya ng Diyos one day. Amen. Hindi natin alam sa mga magulang, this is also an encouragement, I pray. Huwag niyo pong susukuan yung huwag niyo pong hayaan si Dr. YouTube ang nagtuturo ng mga klase ng mga bata. You have a Bible. You have a responsibility for your children na tayo po magtuturo sa kanila. So huwag natin hayaan na. Hayaan mo lang manood maghapon yan. Kaya tuloy yung mga itsura nila, mukha silang mga kokomelon. Mukha silang mga ano ba? Yun yung napapanood nila eh. Tanungin mo kung kilala nila yung mga karakter sa Bible. Sabi nila, kaklasiko. Amen. Nandiyan pa po kayo. So yun po. Nawa, magkaroon tayo ng desire na magkaroon ng passion at dedication. Ano po? Itong mga young people natin ngayon, yung makakulit ngayon, nako, yung tatlong makukulit, si Noriel, si Kaiser, saka si Kurt, yan tatlo na yan. Dati, yung mga 13 years old sila, nandito kami sa church. Natutulog kami dyan. Amen. Sinatsaga ko silang turuan kahit papano. May natutunan ba? Siguro kahit konti. Meron. Pero, pinapasa Diyos ko na lang din. No? Pero kahit papano, amen, nakikita nyo naman sa kanila, meron silang nalalaman. Pero kailangan mga kapatid, may nagtsatsaga. Merong nagsisipag para sa mga next generation na turuan sila ng Bible. Hindi nila matutunan ng Bible na ipabasa mo lang, sige, basahin mo. Ikaw na bahala dyan. Walang ganun. Kailangan may teacher na magtuturo sa kanila, ganito yan, ganito yan, ganito yan. Nandiyan pa po kayo? Pangalawa doon sa mga nag-street preaching, tayo mga nag-street preaching. Nawa, magkaroon tayo ng desire na talagang pag nandoon tayo, focus lang sa ginagawa natin. Nagpipreach tayo, nag-share tayo, nagkakausap tayo ng mga tao. Hindi yung hinawakan yung signage eh. Hawak yung signage. Mga ganun-ganun. Sino kaya yun? No? Hawak yung signage, bumababang ganun. Kasi ikipagkwentuhan, gaganon-ganon pa yung paa. Wala sa focus, mga kapatid. So nawa po, maging seryoso tayo. Why? Kasi yung mensahe na dala-dala nung signage yun na yun, baka may tao doon, nadaan lang siya, pero nakita niya, nakaturo sa kanya yung kamay na yun, are you saved? Ganon yung picture na yun eh. Are you saved? Ma-realize niya yung need niya ng kaligtasan. Sama tayo kapag may mga visitation, may mga door-to-door tayo na ginagawa.
Amen. Follow up tayo sa mga tao na kung saan nababahagi po natin ang Ebanghelyo. Acts 18. Malapit na po tayo matapos. Are you still there? Amen po ang mga gutom? Aba. Iba yan ah. Acts chapter 18, verse number 24. Acts 18, verse 24 to 28. Mga sumasama rin po ng kabagis, mga kapatid, be faithful. Amen. Mga tao na yun, akala nyo, wala sila naintindihan. Meron yun. Tiyaga lang. Taon talaga ang pagtuturo ng Bible. Hindi isahang one time lang, maintindihan na nila. There are time na kailangan talaga, taon na, ang tagal. Eh kung tinanim mo kamatis, umasa ka next month, meron ka ng kamatis. Pero kung tinanim mo mangga, abay matagal yun mamunga. So kailangan maintindihan natin na meron sa pagtatanim ng salita ng Diyos, may time ng pag-ani pero maaring hindi pa ngayon. Acts chapter 18, verse number 24. And a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. Nakita nyo, maraming alam sa Bible, mighty in the scripture, tapos magaling pa manalita. Nasa kanya na ang lahat. Kaya lang, verse number 25, this man was instructed in the way of the Lord, and being fervent in the Spirit, he spake and taught diligently the things of the Lord, knowing only the baptism of John. Ang alam niya lang, bautismo ni Juan. So nahuhuli na siya. Hindi niya Acts 18 na po tayo, natapos nang naligtas si Paul sa Acts 9. So, supposed to be, nalalaman niya na yung way of God more perfectly. Pero hindi po, wala pa kasi nakapagsabi sa kanya. Verse 26, merong mag-asawa, ang pangalan nila, Aquila and Priscilla. Mayroon silang tawag sa ministry nila, kidnap ministry. Ano yung sabihin, kidnap ministry? Narinig nila magsalita si Apollos, uy, galing ng ano na to ha. Wow. Baptize? Kagaya ng kay John the Baptist? Teka lang. Late na tong tao na to. Hindi niya. Pwedeng sila, dahil alam na nila yung truth, advance yung truth na alam po nila ni Aquila and Priscilla, pwede silang maging critical spirit, di ba? At sabihin nila, mali yung tinaturo. Huwag kayong makinig dyan! Mali yung tinuturo! Pero imbis na ganun, hindi po eh. Ang ginawa nitong mag-asawa na to, nakita nila yung potential sa tao na to, na Word of God din naman ang tinuturo niya, kaso may kulang. Na late eh. Hindi nakaka-catch up doon sa advancement. Ang gusto maintindihan, ganun po kasi ang Panginoon, ano? Meron pong progressive revelation na tinatawag. Progresibo yung pagre-reveal ng Panginoon ng truth during the book of Acts. So, nung narinig ni Aquila and Priscilla, nagtuturo si Apollos, hindi naman mali yung tinuturo niya. Kaso outdated. Outdated. So, kailangan ma-update. So, ang ministry nila, kinidnap nila si Apollos, tara, papakainin ka namin ng lunch. Ay, lunch? Libre! Wow, this is God's work and God's way. Alright. Verse number 26, and he began to speak boldly in the synagogue, when Aquila and Priscilla had heard. They took him unto them and expounded unto him the way of God more perfectly. Tara. Apollos, tara. Narinig namin yung preaching mo. Bless kami. Galing nga. Sino nagturo sa'yo? Pero tara, may gusto lang kami i-share sa'yo. At mula sa pagkakataon na yon, they expounded unto him the way of God more perfectly. Alam niyo po, may mga tao, nataniman na sila ng Word of God. May mga tao na dati nagsa-Sunday school sila, dati na-invite na sila sa simbahan, may nanay silang nag-church dati, tas hindi na sila nakakapag-church. Kailangan lang mga kapatid na may magpa-follow up sa kanila. And maybe, ikaw yung tao na yun. May kakilala kang ganun. That they need a follow-up, that they need to know the truth more perfectly. At ikaw yung nakakaalam nun. So you have that responsibility to tell them. Ate, kuya, di ba? Ninong, lolo, lola. Expound to them the Word of God more perfectly. At alam nyo nangyari? Verse 27. And when he was disposed to pass into Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him, who when he was come helped them much, which had believed through grace. For he mightily convinced the Jews, and that publicly showing by the Scriptures that Jesus was Christ. Dapat tayong maging komportable, mga kapatid,
na baka pwede tayong mahigitan ng mga taong inaabot natin. Amen. Maring yung abutin mo, tuturuan mo, mahigitan ka pa niya. Baka isang araw, yung inaabot mo, siya pa magiging pastor mo. But you must be comfortable with that. Bakit? Yung measure mo, gustong gamitin ng Diyos para sa kanyang kalooban. So kung yung measure natin ay mag-abot tayo ng kaluluwa, mag-invite tayo, glory to God. Use that for Him. Wag magiging disadvantageous sa atin na, baka itong inaabot ko, baka hindi na ako yung lagi mag-special number, baka siya na. Huwag ganun mga kapatid, hindi dapat ganun yung mindset natin. Ayoko invite yun. Bakit? Magaling kumanta yun eh. Baka pag yun yung nasave, naku, laging yun na lang yung kakanta, hindi po tayo ganun dito mga kapatid. Amen, hindi po tayo ganun. Salamat sa Panginoon kung merong magaling kumanta, but minsan nakaka-bless kahit out of tune. Why? Kasi coming from the heart yun. Kaya minsan, itula na lang eh. Nandiyan pa po kayo? So look for open doors for Bible studies, build relationships sa ating mga kapitbahay, mga kakilala po, tell them about Christ. Sa ating pagpiprint ng tracts, pwede tayong maging part po doon, mga kapatid. Ito ay mga example lamang na pwede nating mag-partake in the ministry of reconciliation. You might have an idea to improve, to add, to minister to our current work. Brethren, we are on the business of seeing souls saved and saints edified. Be on the lookout. Merong mga kaluluwa na kailangan si Kristo na nasa sa atin. Tayo ang kanyang bibig, tayo ang kanyang kamay, tayo ang kanyang paa sa panahon po natin ngayon. Lastly, Ephesians 5. Alam nyo yung mga pastor, may code yan eh. Lastly, in conclusion, finally. Ephesians chapter number 5, verse number 16. 15 muna. Ephesians 5:15 to 16. Tapos Ephesians 6:15. Ang sabi po na Ephesians 5:15 to 16, see then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Ephesians 6:15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Kapatid, we have the truth. We know the way of God more perfectly today. Nawa, wag nating hayaan ang salita ng Diyos. Huwag nating hayaan ang salita ng Diyos, hindi tayo magamit sa ating buhay. Who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth. Kaibigan, kung ikaw ay nandito ngayon, ang church na ito ay walang tinataboy. Kung kailangan mo si Kristo, nandito kami para ipakilala siya sa inyo. Amen? And we also desire na mamuhay para sa Panginoong Hesukristo. Ito yung buhay namin, not because magaling kami, o not because kung sino kami, but because Christ saved us. And we are happy to fellowship at kumain ng lunch because Jesus Christ is our Savior and we have a common bond with the blood of Christ. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa umaga pong ito. Thank you so much for your truth. Help us, Lord, in this issue of evangelism and church planting, na magkaroon kami ng desire, Panginoon, na maging partaker dito sa bagay po na ito. Lord, salamat sa mga bisita po namin ngayon, but our prayer to them is for them to be saved. Makita nila yung need nila ng kaligtasan, makita nila yung pangangailangan nila, na baka okay sila sa kanilang buhay, they have it smooth, they have it well, but not well enough because when they die, they will face the judgment of God, and kung wala sa kanila si Kristo, they will go to the lake of fire or hell. Kaya Lord, we pray, na nawa, wag nilang tanggihan the provision that is in Christ, the salvation that is in the Lord Jesus Christ. Save souls and use us as your worker for this work of God. Salamat po. Kayo po ang mapapurihan, mabigyan ng luwalhati ngayong umaga. Salamat po sa mga dumalo ngayon. Salamat sa mga bisita. In Jesus' name we pray. Amen and amen.